Ipapakita sa atin ang mga problemang maranasan natin kung ano ang laman ng puso natin. Hindi masamang magalit pero iwasan mong magkasala. Kung ang laman ng puso mo'y puro masasamang bagay na ganyan, katulad sa Ebanghelyong napakinggan, it's just a matter of time. Lalabas ang tunay mong kulay kapag nakaramdam ka ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Sigurado ko marami ang nagne-Netflix dito. Tanong ko po sa inyo, pamilyar ba kayo? Oo. Pinapanood, sinusubaybayan niyo po ba ang series na ito? The Chosen. Tungkol po yan sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Pamilyar kayo? Pinapanood ninyo? Sinusubaybayan niyo? Ano pinapanood ninyo? Kayo talaga. Panoorin ninyo. Inspiring po ito. Sinasabi ko po sa inyo, ilang eksena pa lang ang napapanood ko, kusang tumutulo ang luha ko. Ma-inspire kayo. I tell you. Sapagkat makabuluhan ang bawat eksena, magaling pang mga artista. Lalong-lalo na yung gumaganap na Kristo na si Jonathan Romy. Sa kilos, sa actuations, sa pananalita, sa tingin ng mga mata, parang si Kristo talaga. Not to mention, maraming nagsasabi, si Jonathan ay mabuting tao talaga. Kaya siguro iba yung dating sa marami ng sagot niya sa nag-interview sa kanya. Ang tanong kasi sa kanya ay, if you were to have a cup of coffee with Jesus, what is the one question you would ask? Tayo po ba? Sige nga. Kung tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang gusto mong itanong sa akin? Isang tanong lang. Siyempre, yung pinakamahalagang tanong, ang gusto natin itanong, di ba? Kasi isang tanong lang. Sa palagay po ninyo, ano yung itatanong ninyo? Parang nababasa ko yung iniisip ninyo. Parang dalawa yung gusto nyong tanong. Pagsasamahin nyo lang sa isa, kasi isa lang dapat yung tanong. Di ba? Ang iniisip nyo ngayon ganito, Lord, saan po ba talaga makikita si Kibuloy at si Alice Guo? O nakita nyo na? Tama ang iniisip ko. Kayo talaga. Pero ano nga ba ang dapat nating itanong? Alam po ninyo yung sagot ni Jonathan? Sabi niya ganito, ang itatanong niya, how did I do? Did I get it close? Kumbaga parang sa acting, nakuha ko po ba? Kayo, nagaya ko po ba kayo? Pero iba yung dating ng sagot niya eh. Kasi yung nag-i-interview, halos maiyak eh. Pati na rin siya. At ako nung marinig ko, kasi hindi nga ba't yun talaga ang pinakamahalagang tanong na dapat ay araw-araw nating tinatanong sa Panginoon. Lord, nagagaya ba kita kahit papaano? Nagiging mabuting tao po ba ako? Lalo na tayong mga Katoliko na nagsisimba naman, nagdarasal naman, gumagawa naman ng mabuti. Kasi ayaw nating mahulog sa patibong kung saan nahulog ang mga Skriba at Pariseo. Ang sabi ng Panginoon patungkol sa kanila, if your holiness does not surpass the holiness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Kung gagayahin natin ang kabaitan, kabanalan kuno ng mga Skriba at Pariseo, hindi tayo makararating ng langit. So ayaw nating mangyari yon. Ayaw natin na matulad sa mga Skriba at Pariseo na ang ginagawa pala nating pagpapakabuti, peke, pagiging ipokrito, pagiging mapag-imbabaw, mapagbalat kayo. So paano tayo makasisigurado na ating ginagawang kabutihan ay tunay na kabutihan? Mayroong isang basic na paraan. Makikita natin ito kahit paano sa 1 Peter 1 verse 7. Sapagkat ang sabi doon, kung paano ang ginto ay dinadarang sa apoy upang makita kung tunay o dalisay nga bang ito. Ganon din ang pananampalataya natin na hamak na mas mahalaga kaysa ginto. Ito'y dinadarang sa mga pagsubok upang makita kung totoo o tunay. In other words, mag-engage natin sa tulong ng Panginoon kahit paano kung tunay ang ating papapakabuting tao, kung ano ang ating mga nagiging reaksyon sa mga problema, pagsubok at sakripisyo. Nag-exam ka, hindi ka pumasa. Iniwan ka ng asawa mo. Wala pa rin kayong anak hanggang ngayon, nagmamahala naman kayo. Mabuting tao kayo. Nagkasakit ka ng malubha o ang mahal mo. Namatayan tayo. Ano ang magiging reaksyon natin sa lahat ng ito? Parang yung iba, sinasabi ngayon, Father,
okay lang din ako. Palagay ko naman, hindi ko tatalikuran si Kristo. Totoo? Ma-disconnect lang yung wifi nyo sa bahay, naguhurumintado ka na, Wi-Fi! Ba't walang signal? Yan pa kaya? Alam po ninyo, ang isang panday, para daw niya masigurado na yung pinapanday niyang pilak or silver ay dalisay ng talaga, kinakailangan niyang makita yung reflection niya dun sa silver na pinapanday niya. Kaya makita niyo minsan yung mga nagpapanday, ang eksena, gano'n, no? Tinitingnan niya kung nagre-reflect na yung mukha niya dun sa silver na pinapanday niya. Ibig sabihin nun, pag nag-reflect yung mukha niya, pag nakita niya yung mukha niya, ang silver ay dalisay. Kapag tayo po ay pinapanday ng dakilang panday, ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay, nakikita kaya niya ang kanyang reflection sa ating pagkatao. Yung sarili niya, nasukat ipako sa krus, na natiling mabuting tao. Alam po ninyo yung ibang mga ipinako sa krus. Yung iba dyan, hindi na hinihintay mamatay, pinapatay ng talaga. Bakit? Habang nakabayubay sa krus, mura ng mura, ang ingay, sumpa ng sumpa. Hindi ganyan si Jesus. Hindi siya pinasama ng mga masamang pinikay, ipinaranas sa Kanya. Ang tanong, tayo ganun ba? Kapag pinapanday ba tayo ng Panginoon, inaalaw ng Panginoon ang mga problema, pagsubok sa buhay natin, nakikita kaya niya siya sa buhay natin? O ang lumulutang sa atin, ang nagre-reflect sa atin, ang nakikita ng Panginoon, ay ang kagaspangan ng ating mga pag-uugali at kawalan o kakulangan ng pananampalataya natin. Marami po tayong tinutulungan bilang isang simbahan dito, mga individuals, isa na dito, yung isang ginang na byuda, merong 2 anak na batang-bata pa. Sobrang hirap lang po sila. Sa bundok sila sa nakatira. Nakita ko pa yung 2 anak niya nung magpapasko. Kasi pagkatapos ng Pasko, sumakit ang tiyan ng panganay niyang anak. Actually, yung pagsakit, matindi na yung sakit. Isang araw palang tinitiis. Saka lang sinabi sa ina, huli na, pumuntok na yung appendix niya. Namatay yung panganay niya. After less than 2 months lang, sumunod naman yung bunso niya. Na habang sinusugod niya sa ospital, sinasabi niya, bakit di mo sinabi? Iyak siya ng iyak, umiyak din yung bunso niya. Na habang sinasabi naman sa kanya, madami ka na pong problema, mama. Natetano pala. Sinugod ng ospital, nanginginig na. At yun na ang mga huling salitang narinig niya sa bunso niya. Tinutulungan natin yung babaeng ito bago pa mamatay ang 2 anak niya. Sino bang mag-aakala na magkakaganon ang buhay niya? Pagkatapos na mamatay ng 2 anak niya, lumala naman yung sakit niya. Kinailangan niyang maoperahan, bypass, open heart. At ngayon, ano ang kondisyon niya? Dialysis naman, 3 times a week lang naman. Hindi lang po tayong tumutulong sa kanya, pero hindi natin siya mabitaw-bitawan kasi kakaawa naman. Pero nakaka-inspire. Sabi ko sa kanya, buti hindi ka sumusuko. Umiyak na. Ang sabi niya ganito, Father, minsan din, nagtatanong ako sa Diyos, pero hindi ako nagagaling sa Kanya. Sobrang buti niya sa akin at sa aking pamilya, kahit doon pa. Kaya lalaban ako hanggang gusto niya. Kapag gusto niya na akong kunin, wala naman pong problema. Pero hanggat gusto niya akong mabuhay, lalaban ako para sa Kanya. Mabuti ako. Mabuti. Parang gusto ko sabihin, nakakalimutan mo ba? Matagal ka ng byuda, wala nga yung pamilya mo dito, sobrang hirap lang kayo. Namatay pa yung 2 anak mo, wala pang 2 buwan ng pagitan. Tapos naoperahan ka, open heart, bypass. Ngayon, dinadialysis ka 3 times a week. Pera, di ka makapagtrabaho. Namamalimos ka na lang, di ba? Sigurado ka sa sinabi mo, mabuti ka ng Diyos talaga. Pero talagang natigilan ako sapagkat kitang-kita ko ang laman ng puso niya. Kitang-kita ko kung gaano niya kasinsir sinabi ang Diyos ay mabuting talaga. Ibig sabihin ng laman ng puso niya ay pananampalataya lang at hindi niya inimbak ang kanyang mga pangit na karanasan. Our problems will reveal what is in our hearts. Ipapakita sa atin ang mga problemang maranasan natin kung ano ang laman ng puso natin. Kung meron akong dalang tasa na puno ng kape, Alan, tapos bubungguin mo ako, siyempre liliwak yung kape. Tatapon yung kape, pwede ba kitang sisihin? Alan, bakit lumigwak kape? May kapeng lumigwak sa aking tasa. Hindi ko po pwedeng sisihin yung bumunggo sa akin. Kung bakit nang binunggo niya ako, may lumigwak na kape mula sa aking tasa. Bakit? Ako naman ang naglagay ng kape doon sa tasa. Kung gatas ang inilagay ko dyan, ang liligwak gatas, hindi kape.
Hindi ko alam kung nagigets niyo yun. Sa buhay, wala tayong magagawa. Talagang bubungguin tayo ng mga problema sa buhay. Habang may buhay, talagang magkakaroon tayo ng problema. Kahit nagpapakabuti pa, kahit tayo nag-iisa, kahit di tayo mag-asawa, kahit saan tayo magpunta, talagang kasama ang pagbunggo sa atin ng mga pagsubok ng mga problema. So kung ano yung lumigwak sa atin, lumigwak yung inis mo, yung galit mo, yung hinanakit mo, yung kagaspangan ng ugali mo, yung pagkatakot mo, pag-aalala mo, yung kawalan ng pananampalataya mo, sinong dapat sisihin doon? Yung pagsubok na bumunggo sa'yo? Hindi. Ni ang Diyos hindi mo dapat sisihin. Ang dapat mong sisihin, technically, ay ang sarili mo. Sapagkat lumigwak lang, lumapas lang ang laman ng puso mo. Pinakita lang ng Diyos sa'yo, ito ang nasa sa puso mo. Kaya maging maingat tayo sa kung ano ang pananatilihin natin sa puso natin. Sapagkat liligwak kapag binunggo tayo ng anumang suffering. Ang sabi sa atin sa Ephesians 4:26-27, sabi ni Saint Paul, kung ikaw ay galit, huwag kang magkasala. So ibig sabihin, hindi masamang magalit pero iwasan mong magkasala. Papaano ka magkakasala? Ang sabi niya, huwag mong hayaang lumubog ang araw na galit ka pa. Ibig sabihin, huwag mong magtatagalin sa puso mo. Huwag kang magtatanim ng galit. Sapagkat kapag pinagtagal mo yan sa puso mo, ang sabi ni Saint Paul, you will give the devil a foothold. Bibigyan mo ng tsansa, ng teritoryo ang demonyo sa puso. Dito siguro nang galing yung pinapayo natin sa mga mag-asawa. Natural na kayo mag-away, pero siguraduhin nyo na hindi kayo matutulog nang hindi nyo inaayos yung pinag-awayan ninyo. Huwag niyong pagtatagalin, pag-usapan ninyo. Something that can also be applied to each and every one of us. So ibig sabihin nun, sa line of thinking ni Saint Paul, normal na magalit, normal na mabuisit, normal na tayo magtampo, magselos, mainggit, normal na magnasa, normal na may temptasyon sa masamang pag-iisip. Pero i-erase mo agad yan. Sa isipan at sa kalooban, huwag mong pagtatagalin sa isip at puso mo yan. Sapagkat pinagtagal mo sa isip at puso mo yan, mahirapan ka nang alisin yan. O hindi ba ang squatter, kahit hindi kanya ang lupa, basta pinagtagal mo siya doon at hindi mo siya binawal, mahirapan ka nang paalisin yan. Ganon ang diablo. Ganon siya sa buhay natin kapag pinanatili natin siya sa puso natin. Noong isang beses, may tumawag sa akin, kaibigan ko pa, matalik kong kaibigan. Habang nagsasalita siya, few lines lang, naramdaman ko na, naku, ito yon. Kaya sabi ko sa kanya, Dre, kung yan ay tungkol sa taong naninira sa akin, stop ka na, iba na ang pag-usapan natin. Ayoko na yang isipin. Totoo, marami siguro, sana mapanood ito ng ibang mga kaibigan ko. Yun lagi yung sinasabi ko, huwag natin pag-usapan. Wala tayong magagawa sa mga nangyayari sa labas natin. Pero may magagawa tayo kung ano ang pananatilihin natin sa isip at sa puso natin. Wala tayong magagawa sa mga temptasyon ay binibigay ng demonyo sa atin. Pero may magagawa tayo kung anong iba-block natin at hindi natin pananatilihin sa puso natin. Huwag tayong magtatanim ng galit, ng inggit, ng hinanakit, ng selos, maging ng mga maling pag-iisip. Sapagkat kapag tinanim natin yan, tutubo yan. Tutubo yan. At magkakaroon yan ng epekto sa ating katauhan. Eventually, magmamanifest yan. Sasabihin mo ngayon, nagsisimba ka, nagdarasal ka, nagpapakabuting tao ka naman. Kung ang laman ng puso mo'y puro masasamang bagay na ganyan, katulad sa Ebanghelyong napakinggan, it's just a matter of time. Lalabas ang tunay mong kulay kapag nakaramdam ka ng mga matitinding pagsubok sa buhay. So mag-ingat tayo, ha? Kasi baka hindi totoo yung ginagawa nating pag-isimba, pagdarasal, pagpapakabuti. Kasi marumi pala yung pinanggagalingan. Maging aware tayo sa mga problemang naranasan natin. Ano ang naging reaction natin? Para magawan agad natin ng paraan sa tulong ng Panginoon natin. Para maging aware agad tayo. Lord, ito pala, ayoko ng ganito. Tulungan mo ako. Kanina, I swear, sorry, sa totoo lang, mula pa kaninang umaga, ang dami ko na-encounter na ayoko. Kanina, nag-sermon ako dito. Alam naman ng mga sakristan, dapat nandyan yung electric pan, hindi nilagay dyan. 3 years na kami. Sa pagbe-bless na sasakyan, yung mga dapat gawin, hindi ginagawa. Kanina, tinignan ko na naman yung krus. Paling na naman. Lagi ko sinasabi, ituwin niya yung krus. Kanina, nagkulang na naman yata sa...
Alam nyo, sa totoo lang, siguro mga 10, binilang ko eh. Pero, honestly, dahil tumumbok sa sermon ko, hindi nila ako nakitang nagalit. Tinitiis ko. Sinasabi ko sa sarili ko, ito yung sermon ko eh. Nire-reveal mo sa akin eh. May yabang ako sa puso ko eh. Gusto ko tanggalin mo ito. Ayoko. Dapat maging aware tayo eh. Para unti-unting alisin ng Diyos. Huwag nating aalagaan yun. And to some extent, yung iba sa inyo, minsan sinasabi pa, Father, nawalan ako ng pananampalataya sa Diyos dahil sa dami ng problema ko. Hindi kaya wala ka talagang pananampalataya sa Kanya? Hindi kaya before dumating yung malaking problema, kulang talaga ang pananampalataya mo nang dumating yung problema, sakala sinabi ng Diyos sa iyo, wala ka talagang pananampalataya at relasyon sa akin. Ayusin mo yan hanggang maaga. Kaya wag namang pag dumanas tayo ng matinding problema, isihin pa natin ng Diyos, isihin mo yung sarili mo. Pinakita lang ng Diyos sa iyo yun, sapagkat may mga darating pagpagsubok sa buhay mo na kung hindi mo asikasuhin, yung relasyon mo sa Diyos na dapat ay nasa puso mo, hindi mo kakayanin ang mga pagsubok pang darating. Ngayon, kung hiniwalayan ka ng asawa mo, kinilolohan ng asawa mo, kung hindi ka pumasa sa exam, kung hanggang ngayon wala kayong anak, kung hanggang ngayon may sakit ka, pero hanggang ngayon nagsisimba ka, lumalabang ka, nagpapakabuting tao ka, that's it. That's it. So, ibig sabihin nun, okay ang relasyon mo sa Panginoon. Yung mga ginagawa mong pagsisimba, pagdarasal, pagpapakabuting tao, nagmumula dito sa tunay na pananampalataya yon. Kaya kahit may naranasan kang matinding problema ngayon, nakakaya mo. So, wag kang mapagod. Kaya mo yan. Along the way, may mga voices na magsasabi sa iyo, voices ng demonyo, hindi mo na kaya, hindi mo na kaya. Kaya mo. Kasi tunay ang pananampalataya mo. Anong malay ng diablo sa tunay na kakayanan mo? Sa tunay na laman ng puso mo? Wala! Sinong nakakaalam ng tunay na nilalaman ng puso mo? Ang Diyos lang. Siya lang ang nakakakita ng tunay na laman ng puso natin. Kaya alam niya talaga kung ang problema ito ang kakayanin natin. Natatandaan ninyo nang sabihin ng demonyo sa Diyos, kaya ka lang naman minamahal ni Job dahil may kabuhayan siya dahil masaya ang kanyang pamilya. Subukin ko. Kunin ko lahat ng kabuhayan niya, papatayin ko ang mga anak niya, tingnan ko kung sampahin ka pa niya. Ano ang sabi ng Diyos? Sige, huwag mo lang siya sasaktan. Ganon ka confident ang Diyos. Bakit? Alam niya sa puso ni Job, kaya ni Job. Sapagkat may relasyon si Job sa kanya. May pananampalataya si Job. Hindi alam ng demonyo yun. Kasi kung alam niyang matibay ang pananampalataya ni Job, hindi niya susubukin si Job. So alam ng Diyos na kaya mo. Kaya kahit kinakaya mo ngayon at may sinasabi ang demonyo sa iyo, huwag mong pakinggan yun. Tuloy mo. Kasi malalampasan mo ang problemang ito. Dahil tunay ang pananampalataya mo. Let us guard our heart. Protektahan natin ang ating puso. Yung puso nating naglalaman ng pananampalataya natin, hindi lang natin mahal ang Diyos, kundi tayo mahal na mahal ng Diyos. Come on! Hindi lang 100, hindi lang 1,000, siguradong milyong-milyon yung mga pagkakataong ipinaramdam sa atin ng Panginoon na siya'y mabuti at mapagmahal. Kung bakit kapag pinag-iisip tayo ng kabutihan ng Diyos sa atin, ang hirap-hirap nating makarikol. Dahil ang nilalagay natin ay yung mga pangit na karanasan sa ating buhay. From now on, ibahin natin yon. Kahit mga simpleng mga biyaya, nagising ka sa umaga, bukas may negosyo ka pa rin, may natulungan ka, napagpasensyahan mo na yung tao, nakakabuisit para sa much more yung mga malalaking biyaya. Tandaan mo lagi yan. Tandaan mo lagi yan. Upang anuman ang sabihin ng diablo sa iyo, masanay ka na ng pinaniniwalaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Mahal ko ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Sa gayon, kapatid, malalampasan mo kahit anong unos. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito.